No, dito tayo sunod. Naku, patay tayo dyan. Ano yung sunod, Kit? Ito tayo, mga kababayan. Ito pa. Kung naalala ninyo noon, mga kababayan, maraming DDS nagsabi na sinungaling daw tayo. Bakit? Kasi daw, sa mga content natin, sa mga vlog natin, merong 400 bodyguard si Sarah. So ngayon, kung naalala nyo noon, sabi ko nga, grabe no, napakadaming bodyguard. Sabi ko, kay BBM nga, 10-20 ka bodyguard lang eh. Minsan nga, pag umalis siya, ang bodyguard niya, minsan 3-4 lang. Bakit kay Sarah? Umabot ng 400. Kinuhaan ni Attorney Marbel, ni General Marbel ng 75, so 300 plus na lang. So ang sabi ng mga DDS, nagpataka lang ka. O sa Tagalog, kung ano-ano lang pinagsasabi mo, hindi totoo yan, sinungaling ka. Yun ang sabi, nagpataka ka. Ngayon mga kababayan, eto na, kumpirmado, 400 plus. 400 plus bodyguards. Ano mga DDS? Diba? Nung ikinontent natin yan, sabi nyo, gawa-gawa kwento tayo na walang ebidensya. Eto, nasa hearing na. 400 ka bodyguards. Pinunduhan ng gobyerno, binayaran ng gobyerno, sundalo at pulis yan. Bakit kumuha pa ng confidential fund si Sarah? Bayad na ng gobyerno ang 400 plus na bodyguard niya. Utang inaw, 400. Bakit kay Lenny? 75 lang. Hindi ko nga alam kung 75 o 65. Eto, mga kababayan, ako, naloko na. O eto, pakinggan natin. Diyan sa letter na yan, humihingi kayo ng addition o ng augmentation para sa special duty allowance ng VPS PG dahil tumaas ang bilang ng security officers and security or protective agents ng Vice President. Tama ba? Yes. Sinabi mo rin dyan sa letter na yan na as of October 10, 2022, the total count per roster of troops is 473. Yes, Kita ma'am. nyo yan. I mentioned, ma'am, na Yes. I cannot... Thank you. Biruin nyo ha, 473. Binayaran ng gobyerno yan, sinahura ng gobyerno yan, nag-request pa si Sarah ng allowance. Putang ina oh. Bayad na yan sa gobyerno eh. May sahod yung sundalo at pulis na yan. Take note, imbes na yung pulis na nakuha niyan, na ilagay kay Sarah, ang trabaho nila, magronda, mag-raid, at operasyon. Pero anong ginawa? Nasa opisina lang, nakaupo, nagsi-cellphone, kasi wala ka namang ibang gagawin kundi bantayan mo lang naman yung vice presidente, putang ina, 400 plus. Kaliit-liit ng opisina ni Sarah, Quezon City. Saan mo pupuin yung iba? Sa rooftop? Ano to? Yung 100 security sa gate? Yung 100 security doon sa kabilang gate? Yung 100 security doon sa kabila, kwadrado? Tapos yung 73 sa loob? Ano yun? Kung ang opisina ni Sarah ay square, bawat side, tag 100 ka security. 100 sa likod, 100 sa harap, 100 sa gilid, 100 sa kabila. Sa gitna, 73 sa loob ng opisina. Kita nyo yan? Tinalo mo pa si Vladimir Putin, tangina mo ka. Tinalo mo pa yung presidente ng North Korea, hayop ka. Putang ina mo, ano ka? Tinalo mo pa si Queen Elizabeth kapag ka nagmarcha yung mga bodyguard eh. Kita nyo si Queen Elizabeth kapag nag-convoy, may mga nurse, may mga doktor, may mga katulong, may mga royal family sunod-sunod, may mga ambulansya, may pulis, may sundalo, may militar, tapos may helicopter pa. Putang ina to si Sarah, tinalo pa si Queen Elizabeth. Akala ko ba, yan si Inday. Be careful with that woman. Kasi kung ako, patayin nyo yan. Si Inday, bakit buhay pa yan? Utang ina. Tapos yung security mo, 473.
Tinalo mo pa si Kim Jong-un, North Korean president. Inang yan. Mr. Ortonio, I'm satisfied with your answer. Di ba? Si Donald Trump nga 200 plus lang yung bodyguard. Putang ina. So eto mga kababayan sa Guinness Book of World Record, kauna-unahan in a politics history in the world, Vice President Sara Duterte ang may pinakamarami na bodyguard sa kasaysayan ng buong mundo. Kung ang presidente ng Amerika ay 200 plus lang ang bodyguard, si Sara putang ina 473. Tang ina. Saan mo ilagay yun, Sara? Kaliit-liit ng opisina mo. Yung opisina ni Sara, sing laki lang ng bahay ko. Take note yung bahay ko 75 square meter lang. Sing laki lang ng opisina niya. Saan niya papupuntahin yung 400 bodyguards? Saan niya ilagay yung harapan? Diyos ko, siguro yung ibang security nun sasabihin na lang, BP, bukas pwede magdala ba kami ng baraha? Magtong-its man lang kami dito, mag-lucky 9? Kasi hindi naman tayo kasya dyan sa loob Pwede ba, BP, mag-request kami ng maraming duyan? Kaya siguro mga kababayan may safe house. 'Di ba? Kaya siguro mga kababayan may safe house na 16 million na binabayaran. Loko. Hindi porkit anak ka ng presidente, may 400 ka. Diyos ko. You will also confirm na nung una, humigit kumulang 95 lamang ang security personnel ng OVP. Tama ba? Kita mo yan. Kaya nga kayo humingi ng Pal is do. 95 lang yung security, naging 473. Pal is do. So, laki na makuha ng payroll nun laki ng kickback nun invitation for special duty allowance dahil biglang nag-increase ito by almost 4 folds. Ma'am, I can only answer for the security deployment during the term of VP Sara, ma'am. Napansin ko si Ontario bakla. Correct. Hindi ba isinaad nyo rin dito sa letter na ito, in-explain nyo kasama ang letter dated August 22, 2022. Dito in-explain nyo bakit kayo humihingi ng special duty allowance. Yes, ma'am. Sinabi nyo, Oo, Ma'am Gima, from naamoy ko. 95, tumaas nga ang bilang ng security Yes, ma'am. detail ng, ng Yes, ma'am. security officer, protective agent sa ilalim ng VP, SPG, ang ayon nga sa'yo, yung mandato ay protektahan at i-ensure ang seguridad ng Vice Presidente. Tama ba? That's correct, ma'am. Aaminin mo rin na yung security detail ng Vice Presidente, hindi ito mga karaniwang security guards. Oh. Ito ay miyembro ng AFP at PNP. Tama ba? Kita mo Yes, yan? ma'am. That's In correct. fact, sinabi mo rin sa same letter na yan Kita nyo? na 364 ng karagdagang or ng security detail ng Vice Presidente ay mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Kita nyo At yan? 140 naman ay PNP. miyembro ng Philippine National Police. Tama ba? Kalukuhan. Yes, ma'am. That's correct. Pakadami. Sa inyong kaalaman, Mr. Ortonio, meron bang ibang pangalawang pangulo sa history ng Pilipinas na nagkaroon ng ganito karaming security detail? Wala. Ma'am, I cannot Objection. comment on the... I cannot comment. Imposible trabaho mo yan. Hindi nyo ba yan ito real talk lang sa mga staff ni Sara. Napakatanga, napakasinungaling nila. Do you think hindi ka ba napag-Google? Ikaw ang trabaho mo
ay bantayan ang mga sinasahuran. Ikaw ang gumagawa para sahuran yan. Napaka-imposible. Hindi ka ba nagtanong sa sarili mo, bakit ganito kadami? I-check ko nga, sino ang pinaka maraming security or bodyguards na vice presidente sa Pilipinas? Imposibleng hindi mo na ipag-google yan. Putang ina naman. Sa bagay, pag narcissist nga na, ang paniwala nila, ang Google is fake news. 'Di ba? Tiway tigas, tsupaeng. Sa bagay nga naman, kapag ka DDS kasi, mga narcissist, naniniwala sila sa kasabihan na ang Google ay fake news at sila ang totoo. Kaya siguro, ayaw niya sagutin, tinanong siya ni attorney, meron ka bang tawag dito? Kaalaman? Do you think sino sa mga vice presidente sa Pilipinas na may ganito karami? Kahit ako, mga kababayan, mapapag-google ako. Kasi ako nga, napag-google nga ako, sino ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas? Eh di, na-google ko nga, si Ramon Magsaysay eh. Di ba? Si Ramon Magsaysay. Sino ang pinakadisiplinadong presidente sa Pilipinas? Si Apo Lakay. Sino ang pinakagastador na vice presidente? Ang president. Sorry. Sino ang pinakagastador na vice presidente? Si Sara. Yan ang lumalabas eh. Sino ang pinakamaraming issue na vice president? Si Sara. Si Noli Di Castro, naging vice president yun. Ang issue niya lang, pabahay eh. 'Di ba? Si Binay, maraming issue si Binay eh. Si Lenny, wala. Walang issue si Lenny. Bukod lang dun sa sinasabing lugaw. 'Di ba? Kita nyo, mga kababayan, putragis na yan, oh. Grabe casino. For the previous vice presidents, ma'am. So you do not know. The answer is you do not know. What I can say, ma'am, is I cannot comment, ma'am, because I have no personal knowledge. You have no personal knowledge. That's correct. Putang ina, I have no personal knowledge. Mga kababayan, maniniwala ka? Walang personal knowledge. Eh ako nga nung nalaman ko na may 400 plus si Sara, napag-google ako, ilan ba ang vice president na may pinakamaraming bodyguards? Si Lenny nga, more on, ang pagkalam ko si 25 lang yata eh. Pero yung mga bodyguards ni Lenny, hindi yun sumasama sa kanya everyday. Yun yung mga inassign niya sa ganito, inassign sa ganyan, inassign sa ganon. Kita nyo mga kababayan, sabihin na no personal knowledge. Grabe no. Continue. You will also confirm na yung special duty allowance na inyong hiningi, ito ay karagdagang allowance lamang para dito sa VPSPG. Ibig sabihin, etong membro ng mga VPSPG, kumukuha na ito or tumatanggap na ng sweldo mula sa AFP, sa ilalim ng General Appropriations Act for the members of the AFP, at yung mga miyembro naman ng PNP, tumatanggap ng sahod mula sa PNP. Kung alam ninyo, Mr. Antonio. I will have to object, Your Honor. Ayan, inobject na nila. Bakit? Kasi ganito pala mga kababayan. Nagiging triple ang sahod niyan. Bakit? Kasi itong mga sundalo na bodyguard ni Sara, sinahuran yan sila sa EFP kasi miyembro sila eh. Yung mga pulis, sinahuran din yan sa PNP kasi PNP pa rin naman sila. Pangalawa, nag-request pa si Sara ng another sahod na naman sa opisina niya. Bukod dun sa sahod sa opisina niya, may allowance pa, o diba? Paldong-paldo. Kita nyo yan? Sinahuran na sila bilang PNP at military, sasahuran pa bilang bodyguard ni Sara. May bonus pa yan. May allowances pa, putang ina. Paldo. Sino ba namang hindi magprotekta sa vice president niyan? Kung sinahuran ka na bilang PNP, bilang military, sasahuran ka pa ni Sara bilang bodyguard niya. Putang ina, oh. Tapos inobject agad ni tawag dito ni Ferrer. Bakit?
Kasi nalalaman ng taong bayan, ito kasiraan na naman to ni Sara, putang ina, oh. Sinahuran ka na ng PNP, sinahuran ka na ng military. Pagdating kay Sara, sahod na naman, tang inang yan. Kita nyo ha, ngayon ko lang nalaman mga kababayan, na triple pala ang ano dito natatanggap. Sahod bilang pulis, bilang sundalo, plus sahod bilang bodyguard, plus may allowances pa. Ang ina, oh, kung hindi dahil kay Attorney Mady Binagracia na napaka-cute. Nako. Karagdagang allowance lamang Mm. para dito sa VPSPG. Patay tayo Ibig dyan. sabihin, etong membro ng mga VPSPG, kumukuha na ito or tumatanggap na ng sweldo mula sa AFP sa ilalim ng General Appropriations Act for the members of the AFP, Patay. at yung mga miyembro naman ng PNP tumatanggap ng sahod Nabuking. mula sa PNP. Kung alam ninyo, Your Mr. Honor, Antonio, please. Counsel? I will have to object, Your Honor, Ayan na, because inobject na. counsel has not shown the relevance of the salaries of VPSPG to the Ayan na. Inobject na ni Ferrer. Kasi ang council daw, walang ipinakita na sinahuran ng PNP at ng military. Putang ina neto. Tanga-tanga lang. Sige nga, military ka, hindi ka sasahuran. Tapos sasabihin mo walang may pakita. Eh kung i-research natin ngayon, paano kung paimbestigahan mo bukas yan? Pupunta naman agad yung military at PNP niyan. Ipakita nila record na sinahuran nila. Tapos mag-u-object. Kasi bakit? Talagang, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito sila, mga abogado ni Sara, kahit alam nila na maling-mali si Sara, pagtatakpan nila yan. Bakit? Bayad sila eh. Alam nyo na, mga kababayan, pagtatakpan talaga nila yan. Kasi bayad nga sila. Sorry to siya, hindi ko naman nila lahat ng abogado, pero naman. Kaya nga, sorry. Kaya nga ayaw ko mag-abogado eh. Kasi bakit? Kapag nagkaroon ako ng kliyenteng kriminal eh, kahit kriminal, pwede ko sabing hindi eh. Bayad ako eh. Kita nyo yan? Di ba? Kita nyo? Pagtatakpan talaga nila. Ngayon, nalaman-laman, sahod na pala to sa military at sa PNP, sasahuran pa ulit ni Sara. So ang gagawin, objection. Pagtatakpan na naman. Ang ina talaga, oh. Mr. Your Honor, Antonio. please. Counsel? I will have to object, Your Honor, because counsel has not shown the relevance of the salaries of VPSPG to the confidential funds. And in fact, there was no finding from the COA ICPAO regarding this matter. Okay, on 2 points, Your Honor. Kindly comment, Counsel. First, Your Honor, the fact that this was not flagged by the COA does not preclude this honorable court Ayan. from making a finding on whether it is irregular or not. Number two, Your Honor, it's very 'Di ba? Kahit ganun kahinhin si Attorney Divina Gracia, maiintindihan mo talaga. Wala man ito sa COA, pero alam naman natin, kahit pa magpa-imbestiga tayo ngayon, yun naman talaga ang katotohanan. Bakit ka mag-u-object? Mga kababayan, ito na, laglag na naman. Mapanood na naman to ni BBM. Sasabihin na naman ni BBM, na, you have slain an enemy. Double kill, triple kill, savage. Natalo na si Sara, mga kababayan. Putang ina talaga, oh. Your Honor, because the primary justification for the confidential funds is for ensuring the security of the Vice President, which is already governed by the mandate of the VPSPG. In short, Your Honor, they requested funds, additional funds, for an item that is already answered for. Di ba? Kaya nga, tanong ko kanina, bakit pahihingi ng confidential fund or intelligence fund or pondo sa intelihente? Kung meron namang budget ang government, binigyan na siya ng napakaraming bodyguard. Bakit kukuha pa siya ng confi? Bakit kukuha pa siya ng intelligence? Hindi pa ba sapat yung 400 plus? Di ba? Para saan? Diyan pa lang eh. Nahihirapan ng sumagot yung mga abogado ni Sara. Di ba? Biruin nyo ha.
meron ka namang mga sundalo, meron ka namang mga pulis. So bakit kukuha ka pa? Saan mo gagamitin? Tapos ngayon, nung tinanong ka kung saan mo ginamit, hindi ka humaharap. Ang laging ginagawa ng abogado ni Sarah, delaying tactic. Halimbawa, pag nag-present ng dokumento, sabihin, Xerox copy. Tapos kung hindi naman Xerox copy, ang sabihin, wala yan sa ganito, wala yan sa COA. 'Di ba? Puro na lang puro na lang error. Kumbaga, kung sa singing contest ito, mga kababayan, ang hinahanap ng abogado ni Sarah, yung kulot. Halimbawa, singing contest, kumakanta ang mga witness. Ang kanta nila, and I will always love you. Yung kulot na yun yung sisilipin ng mga hurado ni Sarah. Bakit? Kumulot ka, hindi naman kulot yun eh. 'Di ba? So, sa madaling salita, wala sila sa focus sa hearing. Focus sila doon sa halimbawa, merong witness diyan, mabaho ang mic, mabaho ang hininga. Sasabihin ng counsel, objection, Your Honor, pwede bang i-postpone muna natin yung hearing? Bakit? Ang baho kasi ng mic. Related ba yun sa kaso? Wala. Kasi yung mic, natural yun. Kahit sino magsalita dun, babaho talaga yun. Pag ang laway na natuyo yan, mangangamo yan kahit pa uminom ka araw-araw ng Listerine, kahit pa Sunrox inumin mo eh. Once na ang laway mo tumalsik, pag natuyo yan, mamamaho yan, laway yan eh. 'Di ba? Pero hindi related ang baho ng mic doon sa hearing. Ganun ang ginagawa ng abogado ni Sarah. Puro palusot. Halimbawa, hearing na tayo, start na. Objection, Your Honor, saglit lang. Bakit? Kasi yung microphone maiksi, yung wire hindi abot sa akin. Pwede bang i-postpone, suspended mo. Suspend muna. Bili tayo doon sa S-Hardware, bagong wire kasi hindi umabot. Dinidili ng dinidili eh. Yeah? Ngayon, alam nyo na, mga kababayan, kung anong ibig sabihin ng delaying tactic. Hindi related sa hearing. Ganun ang ginagawa ng mga abogado ni Sarah. Halimbawa, sige, pang-apat na hearing na natin to. Saglit lang, Your Honor, objection, bakit? Natatai kasi ako, pwede ba postpone muna 3 minutes sa tae lang? Putang ina, kaganda-ganda na ng parang nanonood ka ng moving, Jet Li. Palabas si Jet Li. Yung kakaratihin na niya, pinost. Bakit? I-post muna, bakit? Kasi tatain mo na ako, hindi ko mapanood eh. Post mo nyo muna, antayin nyo ako ha. Parang ganun eh. Yeah. Halimbawa, may-ari ng bahay. Nag-play ng movie ni Jet Li, karate. Karate, di ba? Martial arts. Kung fu. Siyempre, ako may-ari nung TV. Ako may-ari nung appliances. Stop ko muna ha. Bakit? Tatai lang ako. Give me 5 minutes. Kasi pag i-continue, hindi ko mapapanood eh. Diba? Kita mo? Archimec? Ay, nako. Ganyan ang ginawa ng abogado ni Sarah, delaying tactic. Hindi naman related sa kaso. Inang yan. Quick reply. The mandate of the Let her finish, BPSPG. And this is already paid for from a separate funding, Your Honor. Quick Yes. reply, Your Honor. Producing. The issue on the VPSPG salary, Your Honor, being allegedly covered by the confidential funds is not among the allegations in the articles of impeachment. Neither was this May matter marilo alleged po. in the impeachment complaints. Number two, the impeachment court only relies on the findings of the COA, Your Honor. That's the reason why the COA was placed on the witness stand and testify on its matters, Your Honor. With all due respect, the matter of determining whether the salaries were indeed covered by the confidential funds is a matter outside the powers of the impeachment court to determine, Your Honor. Your Honor, if I may just reply, just to set the record straight, Your Honor, because the Brief prosecution... reply, counsel, before the chair makes a ruling. Please continue. Your Honor, at no point and at no time did the prosecution say that the confidential funds were used to pay for the salary of the VPSPG. What we are saying, Your Honor, is that the VPSPG is already paid from a separate account, from a separate
Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, habang nagsagutan si Ferrer at si Divina Gracia, alam niyo, naaalala ko yung sa paaralan ni. Bakit? Ganyan din ginagawa namin sa debate. Yung mga debate patungkol sa ganito. Kasi, di ba, sa, dati, ewan ko lang ngayon ha, sa mga subject ng mga estudyante. Kasi kami dati, kapag dating sa science, pagdating sa history, or pagdating sa technology, pinagbabatihan namin yan, pinagdidibatihan namin yan. Una, katulad niyan, Charles Darwin, evolution, human evolution. Pagdidibatihan namin yan, pagandahan, patalinuhan ng sagot yan. Parang ganito eh. Alam nyo, sa totoo lang, kaya na ginaganahan si Cheese, parang kinikilig nga si Cheese dito eh. Kasi ang galing niya. Kahit ang hinhin niya, pero lumalaban siya. Di ba? Parang si Atty. Ligutan. Kahit ganun ang boses, alam nyo, ang taas ng, tawag dito, ang taas ng pasensya, ang haba ng pasensya nila, sa totoo lang. Ang galing nila, no? Sa totoo lang, hindi ko naman in-underestimate si Ferrer. Kasi sumasagot din, pero ang ganda, sa totoo lang. Mga estudyante yan, related ha. Panoorin niyo ito, yung mga nag-aaral sa law dyan, yung mga law student, panoorin niyo to. Kuhaan nyo ito ng basis, no? Kuhaan nyo ito ng example. Ang galing, sa totoo lang. Yung mga ganito, dapat, ito manood dapat dito yung mga law student. No, para makaka-catch up sila na, balang araw, pag naging ganap na abogado na tayo, so ganun din pala yung gagawin natin. Alam niyo, sa totoo lang, may aral to Malaking tulong ito sa mga law students, mga kababayan. May makukuha silang mga aral dito. May mga idea sila na, ganito pala, no? Kapag nag-aral tayo ng abogado, pag nakapagtapos tayo, ganap na tayo ng abogado, tapos sasabak tayo sa isang hearing, ganito pala yung sagutan, ganito pala yung gagawin, which is hindi natin ito naranasan nung mga ilang taong nakalipas, ilang dekada. Ngayon lang, na public, no? At live, via public itong pangyayari na minsan hindi natin to napapanood sa korte, napapanood na natin ngayon. Di ba ang ganda? Dapat pagkuhaan natin to ng aral, mga kababayan, yung kaganapang ito. Aral at, sa totoo lang sa totoo lang mga kababayan, kahit tayo ordinaryong Pilipino, hindi tayo mga abogado, makakuha tayo ng aral dito Kasi bakit? Ito na hindi natin alam na, ganun pala. So, halimbawa pala, pag ikaw ay isang opisyalis ng gobyerno, kapag nag-request ka ng bodyguard, so, yung kukunin mong bodyguard, hindi pala ikaw magpapasahod nun. Kundi kung saang ahensya siya kinuha, siya ang magpapasahod. So ikaw, talagang babantayan ka lang talaga nila. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan? Kaya ang galing talaga. Salary for the purpose of affording or providing protection 'Di ba? to the Vice President. That's now, Your Honor, they requested for funds, additional funds to pay for the very same protection. Your Honor, please. That's already being Counsel is testifying, Your Honor. That's already being afforded by Actually, the VP. counsels, please. Actually, Attorney May, you already were able to actually say what you want to say and Actually, sa totoo lang tama naman ginawa ni Atty. Divina Gracia In-explain niya kasi yun naman talaga totoo. Kasi sa totoo lang, nalalaman natin na mayroon palang gano'n. Kung hindi ito ibinulgar ni Atty. May Divina Gracia, hindi natin malalaman na si Sara pala, paldong-paldong bodyguard niya. Magpapasalamat tayo ng malaki kay Atty. May Divina Gracia na ibinuko niya to. Kasi kung hindi niya to sinabi, hindi natin malalaman. Ako nga, hindi ko nga alam na. Ang alam ko lang, may 473 bodyguard siya. Pero hindi natin alam na sinahura na pala siya, tapos si Sara nag-request pa pang sahod ulit. Makita mo, paldo? So, magkanong sinasahod nito? Kung ang pulis, 60,000, magiging 120. Kung ang sundalo ay 100,000, magiging 200. Aba, paldo, may allowance pa. Lalo pag dadalhin pa ni Sara sa ibang bansa yan. Mamimili siya dun. Sino yung dadalhin niya? Di paldong-paldo nga naman. Di ba? Kita nyo, mga kababayan? based on your comments on the objection, I will have to sustain the objection of counsel for respondent. The salary of the VP SPG
is irrelevant because the confidential funds cannot be used to pay for the salaries of our security, and if at all, to buy confidential information, if at all, which has also been shown to have been done. We see the point, Council Attorney May, that the Vice President has 473 security personnel already. That, as you stated in your offer, should be doing the job that they're spending this confidential fund for. However, the witness has already answered that he may not be in a position to answer that question specifically. Oh. So, yun po yun, mga kababayan, no? Grabe, no? O at least nalaman natin. At least may mga ganitong ganap pala si Sara na hindi alam ng taong bayan. Akala ko ba, kapag ka nasa government ka, dapat transparent ka. So, marami din pa rin palang hindi transparent na ngayon nalaman natin yung mga hindi natin nalalaman noon. So, thank you so much, no? Sana all paldo. Di ba, Sir Kenry? Oh, so, yun lamang po mga kababayan, yung ating topic and for today's vlog and for today's topic. No? So, next, mga kababayan, ay maya-maya may pag-uusapan ulit tayo. No? So, maraming salamat po, mga kababayan. Kita-kits po tayo ulit, no? Sa mga susunod na topic. Maraming salamat, mga kababayan. Hindi ko man ko'y maisa-isa dyan. Thank you so much po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, no? Mag-like po tayo, share, and subscribe. So, see you next vlog, next live. God bless, mga kababayan. See you next episode. Ma'am Brinda, hello po. And kay Ma'am Alaga, and kay Rostico Manalo, and kay Chupaeng, and kay Ma'am Philly Dilutina. At sa inyong lahat dyan, maraming salamat and bye-bye. Ma'am Japinay, Ila Candy Carmen, hello po, and kay Ma'am Brinda.